Mommy Onyx, hindi ko sukat akalain na ganon ang magiging resulta sa pakikilala ni Helen sa akin doon sa kanyang mga anak sa araw na iyon, Mommy Onyx. Kaya, nang dahil sa pagmamahal ko ng lubos kay Helen, hindi ko pinakinggan ang sinasabi ng kanyang anak na si Dexter na ako ay aalis. Subalit nanindigan ako, Mommy Onyx, at gusto kong ipakita sa kanila na wagas at totoo ang aking pagmamahal sa kanilang ina na si Helen. Kaya, tama na! Dexter! Ano ba? Tama na! Sige, kuya! Ihinto mo na yan. Patayin mo yan, kuya! Maawa ka naman. Mawawalan ng salot dito sa mundo. Dexter, ano pa? Ano? Dexter, tama na. Gusto mo pang manatili dito? Maawa ka kay Mark. Umalis ka na! Dexter, kalagkalin mo na siya. Tama kuya, na. Palabas ng bahay. Tama na. Bigyan lang niya siya ng gulo sa pamilya natin. Mark. Hindi nararapat ang lalaking iyan dito sa pamamahay natin. Lalo na sa makipagrelasyon sa itang ina. Tama na. Kalagkalin mo na yan sa labas, kuya. Tama na. Bakit, Mama? Bakit ipinagtanggol mo pang lalaking yan? Palisan mo na yan dito sa bahay natin. Hindi siya nararapat dito. At hindi siya karapat-dapat sa iyo. Dahil kung sino man ang tunay na nagmamahal sa iyo, yun ang ama namin na namayapa. At hindi ang lalaking yan na ginagamit ka lang at ang pera mo. Dexter, hindi mo alam ang totoo. Kung paano ako tinatrato ng iyong ama. Hindi niyo alam. Nang mawala siya ay naging payapa ang aking buhay. Naging kalbaryo ang buhay ko nung buhay ang inyong ama. Hindi niyo yun alam. Dahil tiniis ko. Pero ngayon nandito si Mark na nagbigay ng buhay na may kaligayahan at totoong pagmamahal. Sa kanya ko lang naramdaman niyon. At pilit niyo pang pinipigilan. Hindi niyo alam kung anong dinanas ko sa inyong ama. Lahat tiniis ko para sa inyo. Hindi niyo ako mapagbigyan ngayon. Ha? Anong klase kayong anak? Ipagmamalaki mo pa yung lalaking yan. Alam ko ginagamit ka lang yan, Ma. Bakit kailangan mong siraan ang aking ama na namayapa na? Para lang may pagtanggol ang lalaking yan. Mamili ka, Ma. Kami, ng mga anak mo, o yung lalaking yan. Hindi na kailangan manasiraan mo ang aming ama. Para lang may pagtanggol ang lalaking yan. Hindi ko siniraan ang inyong ama. Totoo na nagdusa ako sa piling ng inyong ama. Makinig kayo kung paano ako pinahirapan ng inyong ama. Kahit binuong binubuntis pa kita, Dexter, na gusto kang ipalaglag ng iyong ama. Dahil hindi pa siya handa, pero pinanindigan kita, Dexter. Para mabuhay ka lang. Kahit binubugbog niya ako sa tuwing uuwi siyang lasing. Kinukulong sa loob ng kwarto para hindi ako makalabas, para hindi makita ng kapitbahay o pamilya o kaibigan namin na marami akong pasa dahil sa kagagawa ng ama mo. Sa pagprotekta ko sa iyo na hindi matamaan
ng bawat sipa niya sa akin. Tiniis ko yun. Alang-alang sa'yo, Dexter. Na balang araw, makaalis din ako sa buhay na yun. Hanggang sa dumating yung panahon na ipinanganak kita kahit bagong panganak pa lang ako, Dexter. Pilit niya pa rin ako ginagamit hanggang sa nasundan ako ng kapatid mo. Nabuntis niya ako ulit. Wala akong pagkakataon na makalayo sa kanya. Ang panahon na yun, Dexter, kung alam mo lang, kung alam niyo lang, gaano ko kayo pinotektahan. Hanggang sa mag-isang taon na. Bata pa kayo noon nung madisgrasya ang ama niyo at namatay. Ginagapan ko na kayo kung ano-ano na lang ang trabaho na pinapasukan ko dahil hindi ko tanggap ng aking pamilya. Ginapang ko kayo hanggang sa makagraduate kayo ng kolehiyo. Ang lagi kong kinikwento sa inyo, mabait ang inyong ama. Pero hindi totoo yun lahat dahil ayoko nakamuhian siya. Kaya hindi niyo alam ang pinagdaanan ko. Hindi totoo yan. Hindi totoo lahat ng sinasabi mo, Ma. Hindi totoo. Dahil sa lalaking yan, gumagawa ka ng kwento para masira yung ama namin. Hindi, anak. Hindi. Itong peklat na nasa tiyan ko. Itong hiwa ng kutsilyo, itong peklat na to, hiwa ito ng kutsilyo na gawa ng tatay mo. Ito sa likod ko. Yan ang ebidensya na nilalatigo ako ng papa niyo. Ganyan kasalbahe ang ama niyo. Hindi ko kailangan na gagawa pa ako ng paraan para maniwala kayo. Pinakita ko na sa inyo ang ebidensya, ang lahat ng peklat na nasa katawan na itinatago-tago ko. Walang ibang nakakaalam ng aking paghihirap noon. Wala, Dexter, wala. Dahil tinatago ko, tinitiis ko lahat, alang-alang sa inyong magkakapatid. Wala akong ibang iniisip noon kundi kayong dalawa. Kahit sarili ko, pinabayaan ko na dahil sa inyong dalawa. Dahil mahal na mahal ko kayo. Pero, Dexter naman, huwag niyong mawalain ang inyong pag-respeto sa akin. Dahil simula't supol, ako ang naging ina at ama ninyong dalawa ng iyong kapatid, Dexter.
Ngayon lang ako nakaramdam ng kaligayahan. Pero mahirap ba yung ibigay, Dexter? Mahirap ba? Mahirap pa. Dahil lang naman sa lalaking yan, kaya nagkagulo yung pamilya natin ngayon. Di ba, kuya? Di ba, ma? Bakit kailangan mo pang ipaglaban yan? Ayaw namin sa kanya, ma. Ayaw namin sa kanya. Alam namin kung anong habol niya sa'yo. Tama si Sheila, ma. Hindi ka tunay na mahal ng lalaking yan. Ang laki ng agwat niyong dalawa. Hindi ako naniwalang mahal ka niya. Kalukuhan. At ikaw naman, tanga-tanga. Naniniwala sa mga sinasabi niya. Makinig ka sa amin, ma. Hindi ka mahal ng lalaking yan. Hut-hutan ka lang niya. Kaya pwede ba? Pwede ba? Bago ko mapatay ang lalaking yan, bago ko makalabit ang baril na hawak mo ngayon, paalisin mo na siya. Ngayon din. Ngayon din, ma. Bago ako maging kriminal. Ayaw namin sa kanya. Pinapapili ka namin, di ba? Ako o yung lalaking yan. Kaming dalawa ni Sheila o yung lalaking yan. Klaro, ma. Mamili ka. O di kaya, maging kriminal ako para mawala sa landas natin ang lalaking yan. Dahil kahit kailan, hindi namin siya matatanggap. Ano, ma? Isa, dalawa. Wag, anak. Pag ito naman ang counting na ito ay aabot ng 3. Hayaan niyo na lang Sabog akong ang bungo ng lumigaya, lalaking anak. yan. Mga anak ko, makinig naman kayo sa akin. Please naman, huwag ganito. Mahal ko si Mark. 3! Kuya,